Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,204 subscribers. Malapit na po tayo sa 20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyo lahat. From the bottom of my heart, mahal na mahal ko po kayo. Okay, pag-usapan po natin today, pinamagatan po natin pagbaksak ni Vico Soto. Sara Diskaya, tumaas na para pamunuan ang Pasig. Yan. So, sa isang artikulo, talagang sinasabi dito na tagilid na daw si Vico Soto. No? Sara Diskaya umaangat sa Pasig. Hindi naman po yan nakakapagtaka dahil nga naman po, no? Unti-unti na pong namumulat ang lungsod ng Pasig at ang mamamayan nito, no? Dahil nga po sinasabi natin, may pamantayan tayo ng pagiging good mayor, no? Ang good mayor natin ay si Yorme Isko Moreno, no? Maraming naipatayo, maraming nagawa na may resibo, no? Ganun naman po talaga dapat Hindi lang po yung 2 bags per year ang ipamimigay para sa mga tao. Hindi po 'yon. Yung isa go bag, yung isa pamaskuhan to. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang governance. Ang governance po ay yung kung ano yung nakikita ng tao na extraordinary. Kung ano yung mga kayang gawin para sa syudad para umunlad ang kabuhayan ng mga tao, no? Na hindi hindi nagdudulot ng convenience para sa mga tao. For example, no? Pwedeng ospital, no? Yung laman ng ospital, pwedeng eskwelahan, yung laman ng eskwelahan, train ng mga guro, hindi lang pupunta diyan sa tawag doon? Diyan sa Fiesta Carnival, hindi ganoon. Dapat yung research, paano talaga mahusay, ganung mga bagay. Yung sa governance sa City Hall, dapat mahusay. Okay? Yung building permits, yung pag-apply ng building permits, ng mga permits dyan sa City Hall, dapat maayos. Mga ganun bagay. Dapat merong may vision, no? Pwedeng gawing smart city, no? Pwedeng gawing green city, something like that, no? Puno-puno ng mga puno, halaman. Okay? Pwedeng maglakad, no? Free walking city, something like that, no? May mga elevated para hindi naman dangerous sa pag doon ka sa baba naglalakad, sa taas, no? May mga electric cars, electric buses, something like that, no? May mga charging station. May mga bagay na gano'n, yung Pasig, no? Gawing pasyalan yan. May mga pasyalan, may mga parke. Mga ganun bagay kasi Pasig po mayaman, no? Mayaman po ang Pasig, no? Talaga nagpapasalamat sa suporta na pinapakita ng pamilyang Pasigueño nitong Kapaskuhan, si Sara Diskaya, kasi sa isang survey na inilabas ng isang independent survey and opinion sa Facebook, siyempre rin po tayo dyan, no? Medyo alangan din po tayo dyan pag mga ganun independent survey, hindi po natin alam kung totoo, pero ganun pa man, nakikita po natin, no, sa Twitter, sa Facebook, yung mga comment, naglalakas loob na po ang mga Pasigueño na mag-comment, no? Something like that. Hindi porket anak ng artista, nandun tayo. Hindi porket 2 termino, ayun nga 2 termino na. Mga kababayan ko, 2 termino na ang Vico Soto. Pero ano ba ang napala ng Pasig? Yun po ang inaano natin Ano po ba napala ng Pasig? Okay? Pero wala naman tayong problema kay Vico Soto I mean, yung siguro yung mga advisors niya lang din, yun yung mga problema din. Pero ang inaano po na kasi natin dito, kung kasi ang Pasig ay maganda, no? For sure, lahat ng mga kalapit na syudad ay maganda. Tingnan mo ang Quezon City, no? Grabe ang Quezon City. Yan, isang din yan, na good governance ang Quezon City. Quezon City, Maynila, under Yorme Isko Moreno. Nako, pag yan, tas Caloocan, anong malapitan, nako po. Tapos, kung sakasakali, no? Talagang pala rin si Sara Diskaya, di mahusay yung Metro Manila. Kasi yan po yung mga iniikutan natin no? Pasig, Maynila, Caloocan, Quezon City. Nako, talaga pong pag yan. At saka makikita mo naman, may vision no? May vision si Sara Diskaya, no? Kasi siyempre, isang isang contractor, isang construction company, may vision, no?
Talagang tapos from 2% daw, naging 16% na si Sara Diskaya. Kilala siyang Ate Sara sa Pasig dahil bukas ang kanyang palad na tumulong at madaling lapitan ito ng mga Pasigueño. Maraming naitulong na ito sa mga nangangailangan sa mga Pasigueño. Tama naman, di ba? Halos every week halos every day, pumupunta sa mga iba't ibang mga barangay, no? Hindi pa niya to ginagawa niya na to dati pa, hindi lang ngayon, no? Pero ganun pa man, talagang mahusay. At saka nung nag-release siya ng kung anong plano niya sa Pasig, napakagandang gawin, di ba? Tapos iba't ibang sektor din ang nagpakita at nagparamdam ng suporta kay Ate Sara. Ang survey na ito ay isang patunay na unti-unti na nagigising ang Pasigueño na may alternatibo na pwedeng mamuno sa Pasig. Patuloy nating tutulungan ang Pasigueño at indikasyon ito na mas aangat pa tayo sa susunod na mga buwan. Pag ganun yan, salamat po. At talagang nagigising na ang mga Pasigueño, no? Pumunta ka nga lang dyan dati nagpunta ako dyan sa Along Pasig River, napakabaho po. Malinis siya pero napakabaho At saka parang simple lang, wala pong extraordinary. Extraordinary yata dyan yung daan, pero pinagawa po yan ng nasyonal. Di ba? From Makati, from Makati to Pasig, parang gano'n. Pero wala. Mahirap po magsabi Kayo po magsabi, lalong-lalo na kung araw-araw nyo naman nakakasama ang mayor nyo. Maganda rin ginagawa ng mayor ay pumunta sa mga daan. Pero sabi nga ni Yorme, kung ang mayor daw ay ginagawa itong mga to, ito ay ordinaryo, no? Okay, sabi nga ni Yorme Isko Moreno, magpasalamat kayo kung mayroon akong extraordinary na ginawa, no? Yung mga vertical housing yan, yung mga parke, yung mga extraordinary, sabi niya, no? Mga eskwelahan, pero kung linis-linis lang, maintenance ng mga daan, pailaw, normal na normal yan sa isang mayor, sabi niya. Yan ang ginagawa ni mayor. Kayo po makakasagot niya, mga kababayan ko, no? Matatandaan na may ilang kaso din, di umano, ang isinampa ng empleyado mismo sa City Hall laban kay Mayor Vico Soto at ganun din, ang di umano ay natuklasan na pananakot ng kampo ni Soto na nagsampa ng mga kaso. Ani Ate Sara, hindi dapat pinapapayagan ang korupsyon sa pamamahala ng gobyerno. Ito na nga lang tingnan niyo po yung tayo po ay isa sa mga unang taong nagsuporta kay Akaw, yung barangay captain. Tingnan niyo, nasa na po ngayon, wala na, di ba? Pero tayo, sinuportahan natin ang kawawang mama, no? Hindi porket ganyan. Talagang nung in-interview siya, halos murahin niya si Akaw. No? Nasa na si Akaw ngayon? Hindi natin alam. Di ba? Ngayon, at saka marami nang humihiwalay kay Vico Soto. Ani Ate Sara, hindi dapat pinapayagan ng corruption sa pamamahala ng gobyerno, pag-aaruga, pagmamahal at pag-aasikaso sa mga suliranin ng bayan ang tunay na serbisyo publiko. Yun po nais ni Ate Sara, iangat ang buhay ng pamilyang Pasigueño kung kaya ibabalik niya ang serbisyo ng lokal na pamahala sa pag-aalay ng kalusugan, gamot, gamit ng mga mag-aaral at iba pang benepisyo para sa mga Pasigueño. Ayun, maganda. No, makabago at moderno pati ang plataforma ni Diskaya tulad ng aerial firefighting. Grabe tingnan mo, naisip ba yan ni Vico Soto? Mayaman ang Pasig po mayaman. Hindi po talaga magkukulang yan. Yung na lang yung Ortigas Center no? Part of it, Pasig yan. Di ba? Madami pa pong iba na pwedeng kuhaan. Yung na lang, yung dyan sa C5, di ba? Pasig din yan. Madami po Ngayon, dyan sa Santa Lucia, banda, Pasig din po yan marami po anong ginagawa? Di ba? Ngayon, sabi ni Diskaya, aerial firefighting, helicopter and drone. Di ba? Napakahusay. Di ba? Ganun ang mayor. Ganun dapat mag-isip ang mayor. Digital public health system. Dapat health informatics na di dapat iyan niyo ang lalong-lalo dyan sa pamantasan ng lungsod ng Pasig, merong nursing dyan Tapos may IT, may computer science dyan. Saan dapat gano'n ang putik na yan, talagang hirap talaga. Ay, nako. Tapos health card insurance. Yan, health card insurance. Aside from PhilHealth, meron pang insurance, di ba? Education for all, including tertiary level, at siguraduhin na may Wi-Fi connectivity saan man pa. Yan maganda. Saan man sa Pasig merong Wi-Fi connectivity.
No? Kahit saan dyan, tumambay nyo dyan, meron Wi-Fi connectivity. Ganun dapat. O, di ba? Ganun din ang ginawa ni Yorme, di ba? Natatandaan niyo po ba yan? Kahit sa waiting shed, merong Wi-Fi, no? Sa parking may Wi-Fi, etc. No? Para hindi mo nagagalawin yung data. Pero, syempre, aside from it, sana yung security meron din, no? Ayan, ha? Okay, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all. #WalkWithLan.